Tuwang-tuwa, ano, ang kampo ng mga Duterte at mga DDS. Nagsasayawan ang kampo ni Duterte at mga DDS. Masayang-masaya sila sa tagumpay raw nila sa Korte Suprema, no? Ang una kaagad na nag-react diyan si ano eh. Ang una kaagad na nag-react diyan si Amy Marcos. Siyempre, kunwari sasabihin niya na ano, sasabihin ni Amy Marcos, ano siya, ang sabi ni Amy Marcos, panahon na raw na igalang. Sabi ni Amy Marcos, igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Wow. pero nung nag-iimbis yung nangyari sa pag-aresto kay Duterte at dala sa pag-turnover sa ICC, sa halip na igalang at irespeto niya, policy nga yun ng kapatid niya. Policy yun, patakaran yun ng kapatid niya. Pero hindi niya nirespeto, hindi niya ginalang. Pero ngayon dahil pabor kay Sara, ang panawagan ni Amy, irespeto daw at igalang. Kaya tingnan nyo, tuwang-tuwa si Amy. Ang isa pa dyan na tuwang-tuwa, si Bato. Siyempre si Bato. Lumabas na naman ang parang pastor ni Bato. Ito na yata ang papalit kay Pastor Kibuloy. Sabi kasi ni Bato, mga kabunyog, ang sabi ni Bato, nung daw nag-motion siya ng dismiss ng impeachment ni Sara, guided daw siya ng Holy Spirit. Ito daw desisyon na ito ng Korte Suprema, sigurado daw siya, guided na naman ito ng Holy Spirit. Sabi ni Bato. Kaya yan daw nangyayari ngayon. Ang nanalo daw dito ay forces ng ang nanalo daw dito ay ang pwersa ng kabutihan. Tinalo daw ng pwersa ng Holy Spirit. Si Bato biglang naging reliyoso . Anyway, sabi ni Bato, hallelujah. Yun. sa tuwa ni Bato na nanalo si Sara doon sa Korte Suprema na declare na unconstitutional, sabi ni Bato, hallelujah. Si Padilla naman, ang reaksyon naman ni Padilla, sabi ni Padilla, siyempre, dahil nanalo na sila, lahat naman ng ganyan, pag nanalo, sasabihin, magkaisa na tayo, irespeto ang Korte Suprema. So sabi ni Padilla, magkaisa na po tayo, napakagulo na ng mundo. Kayo lang naman dahilan ng kaguluhan. Kayo lang naman dahilan ng kaguluhan. Ang karamihan ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas, kagagawa ng Duterte. Yan, Bato, yan, Padilla. Anyway, ang isa pa, si Torion. Si Torion mayabang din, mga dinaan lang sa Sabi ni Torion, nakachamba ako. Siyempre, siya yung abogado doon sa Korte Suprema. So sabi ni Torion, nakachamba daw siya. Ano yan? Pero ang totoo, kung papaniwalaan yung sinabi ni Antonio Montalban, sabi ni Antonio Montalban sa kanyang artikulo, may galawang nangyari dyan. May galawan daw na nangyari dyan. Ngayon, yan daw kasing karamihan ng mga appointees na yan, yung halos lahat naman ng doon, yung 12 doon sa 15, yung 12 sa 15, mga Duterte appointees yan. So sabi ni Antonio Montalban, mayroon daw siyang information na si Bongo ang gumalaw. Kinausap yung mga appointees ni Duterte. Sabi ni Antonio Montalban. Kung ganon, ibig sabihin, yung desisyon na yon hindi naman sa merito. Kaya kahit yung sinasabing tuwang-tuwa si Torion, mahirap ding hindi natin alam kung anong nangyari diyan sa kaso na yan. Pero, yun ang sabi ni Antonio Montalban, gumalaw daw si Bongo. Anyway, so yan mga kabunyog, sino pa ba? So si Bongo, ang sabi naman ni Bongo, Bongo urges respect for SC's impeachment ruling, calls for unity. Yun. Siyempre, lahat namang yan ang magiging panawagan na ng mga yan, ni Sar, ni Riz, ni Amy, ni Padilla, ni Bongo, lahat yan ang panawagan magkaisa. Pero magkaisa para saan?
Magkaisa pero patuloy yung kanilang mga pagnanakaw sa bayan. Magkaisa na walang pananagutan. Yun yung kanilang gustong pagkakaisa. Ibig sabihin, magkaisa na wag nang panagutin si Sara. Magkaisa na patuloy lang kung ano ang kairalan ngayon, yung mga nakawan sa pera ng bayan, pang-aabuso. Magpapatuloy lang yun. Yun ang gusto nilang pagkakaisa. Yun ang gusto nilang pagkakaisa. Pagkakaisa pero walang pananagutan. Yan yung ano. Ngayon, itong si Subiri, hindi naman to kasama sa pro-Duterte block, pero Duterte pa rin eh. O kaya nga, ang sabi niya, nagsalita na ang SC, Supreme Court. Wag nang pasaway please. Tinitingnan niya pala itong mga reactions katapos ng paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Tinitingnan niya yan, nakapasawayan. Wala. Masyado tong mga Anyway, so far yan yung alam natin na mga DDS at kakampi ni Duterte na nagsasayawan, tuwang-tuwa. Si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, panahon na tanggapin natin ang ang desisyon na ito ng Korte Suprema. Mabuti daw at hindi na matitigil na ang pagkakahati-hati sa Pilipinas kasi divisive daw yung impeachment. Kaling yan kay Digong, ay kay Jinggoy. Anyway, yan ang ilan sa mga kampo ng Duterte, mga DDS na nagsasayawan, tuwang-tuwa sa tagumpay raw nila sa Korte Suprema. Pero wag silang magsabi ng ganyan. Hindi mo pa masasabing tagumpay sila. Hindi mo pa masasabing panalo sila. Parang ganito yan eh. 'Di ba? Lagi nating ginagamit yan. Battle sa war. Yung battle, mga labanan, paisa-isang labanan, pero yung buong war yan, gera yan. Panalo sila sa isang battle. Yung battle sa Korte Suprema. Pero yung war, yung labanan, hindi pa tapos. Hindi pa libre si Sara. Di pa tapos ang laban ng bayan. Hintayin nila. Wag muna silang magdeklarang tapos na. Wag muna silang malasing sa kanilang kasiyahan. Yan ay panandaliang tagumpay lamang at tagumpay lang yan sa labanan, hindi pa yung buong gera. Sa bandang huli, maaaring nanalo sila dito sa labanang ito sa Korte Suprema. Pero sa buong labanan, sa buong digmaan ay maaaring matalo sila. Anyway, wag muna silang pakasaya. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa libre si Sara. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.